Pagkatapos kong may kasal sa foreigner na nakilala ko online, akala ko ako na ang hahawak sa pera niya. Pero ang nangyari ay buwan-buwan niya pa rin itong ibinibigay sa mama niya at ang malala pa dito ay, Dear Ate Ann, magandang araw po sa'yo at sa lahat na rin ng mga nakikinig ngayon na patuloy na sumusuporta dito sa confession page mo. Pakitago na lamang po ang tunay kong pangalan at tawagin niyo na lamang po akong Christine. Ate Ann, sa totoo lang po talaga ay hindi ko po akalaing ang pag-aasawang inakala kong magiging simula ng masayang buhay ay magiging dahilan pala ng araw-araw kong pagkalito. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung normal lang ba ang sitwasyon namin o dapat na ba akong mag-alala. Nakilala ko ang asawa ko online. Ilang buwan kaming nag-usap bago kami nagkita at nagdesisyong magpakasal. Mabait siya at maalaga, kaya naniwala akong magiging maayos ang buhay namin bilang mag-asawa. Pagkatapos ng kasal, lumipat ako sa bansang tinitirhan niya. Excited akong magsimula ng bagong buhay kasama siya. Akala ko ay kami na ang magpaplano para sa kinabukasan namin at sabay naming hahawakan ang mga responsibilidad bilang mag-asawa. Pero habang tumatagal, napansin kong may kakaiba. Tuwing sa sahod ang asawa ko, hindi niya iyon dinadala sa amin. Buwan-buwan pala niyang ibinibigay ang halos lahat ng sahod niya sa mama niya. Doon ko lang nalaman na hanggang ngayon ay hindi pa pala siya independent. Mas lalo akong nagtaka nang mapansin kong halos wala siyang sariling desisyon. Kapag may bibilhin kami o may plano kaming mag-asawa, kailangan pa munang malaman at sang-ayunan ng mama niya. Minsan, kahit simpleng bagay sa bahay namin ay nakikialam pa rin ito. Ang mas masakit pa, ako pa ang inuutusang mamalengke at mag-grocery gamit ang perang ibinibigay lang sa akin kung kailan nila gusto. Wala akong sariling hawak na pera. Kailangan ko pang maghintay kung bibigyan ba ako ng asawa ko o ng biyenan ko. Pakiramdam ko, wala akong boses sa sarili kong tahanan. Mahal ko ang asawa ko, pero nahihirapan na akong tanggapin na parang mas nauuna pa rin ang mama niya kaysa sa aming dalawa. Hindi ko naman gustong pag-awayin silang mag-ina, pero gusto ko ring maramdaman na asawa niya ako at kasama niya sa pagdedesisyon para sa sarili naming pamilya. Hanggang ngayon ay iniisip ko kung dapat ko ba siyang kausapin ng masinsinan o magtiis na lang muna at umasa na balang araw ay magbabago ang sitwasyon namin. Ate Ann, kung kayo po ang nasa kalagayan ko, ano po ang gagawin ninyo? Hahayaan niyo po ba muna ang ganitong setup dahil pamilya pa rin niya ang mama niya? O kakausapin niyo na siya para matuto na siyang maging independent at unahin na ang sarili niyang pamilya?